Anyway, ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita po natin about po dito mga kababayan sa mga kontrata daw po ng Wawaw Builders na kung saan pare-pareho ang presyo sa iba't ibang lokasyon. So kabilang po dito mga kababayan yung sa Bulacan at yung sa Quezon City. Kasi yan po yung malimit ireklamo na ginawa daw mga kababayan or nakuha nito pong kontraktor na Wawaw Builders pero wala naman pong nangyari at ang karamihan pa nga mga kababayan mga nakatiwangwang. Ibig sabihin, talagang mga ghost project. Anyway, ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Tapos isusunod po natin yung paghuhugas kamay ni Senator Joel Villanueva. Dito nyo makikita mga kababayan kung gaano katindi maghugas kamay ito pong si Senator Joel Villanueva. Anyway, ito pakinggan po natin. Binabaha ng kontrobersya ang Bulacan dahil sa maanumalyang flood control projects. Sa paglilibot mismo ng aming news team, ang mga proyektong dapat tapos na, pader lang o literal na nagmumulto. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban, live mula sa Malolos, Bulacan. Joash, papaanong nakalusot ang mga ganitong ghost project? Willard, gaya nga nasabi ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada kahapon, usually nagkakaroon or nagsisimula kasi itong korupsyon sa flood control projects doon sa may ibaba. Sabi niya pa, mayroon daw sa buwatan, minsan sa pagitan ng district engineer, dun sa mga involved na political officials, sa regional director ng DPWH at minsan daw pati sa mga tauhan ng Commission on Audit. Alam niyo, pinakamasakit ko pa nga na napakinggan dito mga kababayan sa issue ng flood control. Kapag pala may budget or may pera, may pondo yung isang proyekto ng gobyerno, ang dami pala niyang pinagdadaanan bago magawa yung proyekto. Tapos mga kababayan, ang pinakamatindi pa dito, habang marami yung pinagdadaanan bago magawa yung proyekto, kakarampot na salapi na lamang po yung natitira para dun sa proyekto. Halimbawa, 100 million mga kababayan yung budget para sa isang tulay. Ang dami pa pala niyang pagdadaanan. Tapos dadaan pa yan mga kababayan, let's say, sa isang politiko, syempre yung naghanap ng budget mga kababayan, may cut pa yan. Ibig sabihin, yun na yung kickback. Ngayon mga kababayan, ipagpalagay natin 30 million yung kickback ng politiko. Magkano na lang yung tira? Nasa 70 na lang mga kababayan. Ngayon, yung mga nasa ilalim pa, may mga kickback pa yan. Tapos syempre magbabayad pa yan ng tax mga kababayan, ipagpalagay natin. Ang babayaran sa tax nasa 10 million. Si 60 million na lang. Tapos marami pang dadaanan niya sa mga ilalim. Let's say kung may sabuatan pa, pagbibigyan ng tigsa 10 milyon, halimbawa yung tatlo, di 30 million uli, o konti na lamang po ang matitira para dun sa proyekto. Kaya nga po nakakalungkot isipin na may mga ganyan palang klase ng kalakaran diyan po sa paghawak ng proyekto galing po sa gobyerno. Bago maipagawa yung isang project or yung isang tulay, kakarampot na lamang po yung budget para dun sa tulay. Pero ang nakalagay dun sa tarpaulin, buo yung 100 million na nagastos dun sa tulay. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, hindi kayo maniniwala kapag nakita nyo yung isang tulay na maliit tapos ginastusan ng 140 million. Kahit kayo mga kababayan, hindi kayo maniniwala na ganun kalaki yung gastos doon. Kung tutusin, kung kukwentahin nyo, maliit lang talaga yung gasto sa isang tulay or isang sidewalk mga kababayan, kaya lang nagmamahal kasi nga maraming mga kumikickback. Anyway, ituloy pa natin. Kung ghost month para sa mga Chino ang Agosto, tila Ghost Projects Reveal Month naman ito sa Pilipinas. Kahapon kasi, mainit ang naging pagdinig sa Senado matapos aminin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na marami sa mga kontratang hawak ng isang firm sa Bulacan, ghost projects pala. Diba? Ang kanyang tinukoy na kontratista, ang Wawaw Builders. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Grabe, no? Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, maraming hawak na proyekto ang kumpanya na tila pare-pareho ng presyo kahit na magkakaiba ang project name at location. Mayroong at least 20 flood control projects ang Wawaw Builders na nagkakahalaga ng halos 77.2 million pesos ang bawat isa. Kaya pinuntahan namin ang ilan sa mga ito
para malaman ng itsura ng isang proyektong nagkakahalaga ng 77 million pesos. First stop ng aming team ang isa umanong construction of flood mitigation structures along Barangay San Roque sa bayan ng Paumbong. Sinundan namin ang eksaktong coordinates na nakalagay sa sumbong sa pangulo.ph. Ang aming naabutan, isang maikling pader na tila hindi pa natapos. May mga nakauslipang bakal sa taas nito kahit na base sa kanilang kontrata, December 2023 pa dapat tapos ang proyekto. May ilang metrong haba ang pader na ito at aabot ng 7 to 8 feet ang taas mula sa kalsada. Next stop namin ang isa pang flood mitigation structure sa bayan pa rin ng Paumbong. Grabe, no? Muli, sinundan namin ang coordinates sa sumbong sa pangulo.ph pero dinala kami nito sa gitna ng isang palaisdaan. Ayan! Ayan mga kababayan, ginastusan ng 77 million pesos. Pagtingin do sa flood control, palaisdaan na pala. Walang nakalagay na flood control, ibig sabihin, ghost project po yan. Saan napunta yung 77 million? Malamang sa bulsa ng kontraktor at sa bulsa ng politiko na kasabwat ng kontraktor na yon. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. Or di kaya naman empleyado ng DPWH na kasabwat noong kontraktor na yan, na Wawaw Builders. Anyway, tuloy pa natin. Ang eksaktong coordinates, pinagtatayuan ng tila isang malaking residential property na mayroong isang malaking aviary o kulungan ng mga ibon. Ang flood control project na dapat nakalagay rito may completion date na August 9, 2023. Grabe, no? Nakausap namin si Tatay Napoleon Rivera, 30 years ng residente sa lugar. Wala akong alam na nabalita ang project dito ng flood project eh. Kailan po kayo siguro may huling natandaan na merong construction na ginawa dito sa lugar niyo? Ayun lang pong malaking bahay na, yun ang huli. Hindi pa ka dyan napapunta. Lumipat kami sa bayan ng Kalumpit para tingnan ang isa pang 77.2 million pesos na proyekto. Bago ka makapunta sa eksaktong coordinates ng flood control project, dadaan ka muna sa hanggang binting tubig baha. Pagdating namin sa lugar, tila putol na pader ang aming naabutan. Grabe, May completion date dapat na July 3, 2023 ang proyekto. Nakausap namin ng ilang mga residente at sinabi nila na 2 years ago pa nang may mga pumunta umanong tauhan ng DPWH sa lugar. Wala raw nangyaring kahit anong construction pagkatapos nito. Yan. Willard, kung matatandaan mo, Kawawa talaga ang mga taga Bulacan. Kita nyo kung gaano karami ng problema mga kababayan na kinakaharap ng Bulacan. Ang dami mga, kung tutusin maganda na ang Bulacan ngayon dapat eh. Dapat yung mga flood control dyan, ang dami na. Kasi ang dami na mga nagtangkang kumuha ng proyekto sa gobyerno at dyan dalhin yung proyekto sa lugar ng Bulacan, mga kababayan, sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon, ang nakakapagtaka dito, kaya pala patuloy pa rin yung pagbaha dyan sa Bulacan. Ang dami pala po mga ghost project dyan. Akala siguro nila, hindi ang gobyerno marunong bumaba at tingnan at chicken yung mga proyektong ginagawa nila. Kaya siguro hindi na sila gumagawa ng iba pa mga proyekto at hindi nila pinagtutuunan ng pansin yung mga proyekto na nakuha po nila sa gobyerno. Kumbaga, kukunin lang nila yung bayad, wala na silang pakialam. Hindi na nila pinagtatangkaan na gawin yung proyekto. Kaya dapat talaga, sa totoo lang, yan pong Wawaw Builders na yan, yung contractor na yan, dapat makulong yung may-ari niyan. Especially, yung kasabwat niya na politiko, kasabwat na taga-DPWH, dapat makulong po yung mga yan. Kahapon, ang nireveal kahapon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, yung 3 bayan ng Kalumpit, ng Hagonoy, pati ng dito sa Malolos na meron daw ghost projects yung Wawaw Builders. Actually, alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, may nakita ko dating article. Kung matatandaan nyo, ewan ko kung sa South Korea ba to or sa China, yung mga naka-assign, eto totoo to mga kababayan, nabasa ko lang to sa isang article. Yung mga naka-assign sa flood control, di ba, let's say yung South Korea o yung North Korea mga kababayan, may mga empleyado sila na naka-assign do sa mga flood control. Ngayon, nung nagkaroon ng sakuna at binaha mga kababayan, yung North Korea ata yon, lahat ng mga naka-assign mga kababayan doon sa flood control, yon ay ipinatumba lahat ng presidente ng North Korea, nung prime minister mga kababayan ng North Korea. Kasi nga, ang daming nawalan ng buhay doon po sa naging pagbaha na yon sa North Korea. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Alam nyo kung ganun yung ano natin ngayon, yung presidente natin ngayon, ewan ko lang. Kung magnakaw pa yung mga yan,
Di ba, biruin nyo, lahat ng naka-assign doon po sa flood control ng North Korea, ipinatumba lahat yon mga kababayan, pinarusahan yon ng parusang kamatayan ng Prime Minister ng North Korea. Ngayon, kaya yung iba mga kababayan na nagtangkang mapa-assign doon sa mga flood control, pamula noon inaayos na nila yung kanilang trabaho. Dito kasi mga kababayan sa atin, siguro, etong mga kontraktor na ito na may hasa nung panahon ni Digong. Bakit natin nasabi? Kasi biruin niyo mga kababayan nung panahon ni Duterte, uso yung build project. Ngayon, ang problema, nung pinupondohan na yung mga flood control project, wala tayong nabalitaan na may nagawa na flood control project sa panahon ni Digong. Kaya siguro, etong kumpanya ng mga Diskaya, etong mga Wawaw Builders na ito, namihasa mga kababayan dahil natuto na ganun pala yung gawin, pwede ka pala mangontrata at pwede mo palang hindi gawin. Yung kontrata mo mga kababayan, kuhanin mo lang yung bayad, okay na. Marami pang proyekto yung Wawaw Builders based sa dataset natin. Nasa 20 dun sa kanilang mga proyekto. Interestingly, 77.2 million pesos halos yung cost ng project. At siguro sa mga susunod na araw, titingnan natin at bubusiin pa natin yung ilang mga proyekto na hawak nila dito at yung iba pang mga construction firms dito sa May Bulacan. Willard. Jowash, 77 million pesos, napakagandang bahay na siguro ang pwedeng itayo, no? Gamit ang halaga. Sa 77 million pesos mga kababayan, yung 5 million, malaking bahay na yan. Mansion na yan mga kababayan sa totoo lang. Yung 5 million pesos mo, pag inilaan mo sa bahay yan, mansion na yung bahay mo. Plus makakabili ka pa ng isang FJ Cruiser. Doon sa halagang 77 million, may tira ka pang savings mo mga kababayan. At may tira ka pang for the boys mo. Kaya nga sa dami ng proyekto na nakuha ng Wawaw Builders na nagkakahalaga ng 77 million pesos, talagang tiba-tiba sila dito nung kanyang mga kabakas. Halaga na yan. Anyway, maraming salamat sa report mo. Jowash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Malolos, Bulacan. Di ba mga kababayan, kung titingnan nyo po itong balita na tinalakay natin, talagang ito ay nagpapakita na napaka-notorious ng nangyaring mga flood control diyan po sa lalawigan ng Bulacan. Ibig sabihin ng notorious, talagang notorious yung mga kumontrata dito pong mga flood control na ito at mas lalong notorious yung mga politiko na nakipagsabuatan dito po sa mga kontraktor na ito. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nagbigay kanina ng mga privilege speech, eto po mga senator po natin at ang may pinakamahabang privilege speech wala pong iba kung hindi etong si Senator Ping Lacson at doon nga sa kanyang speech mga kababayan talagang ibinulgar ni Senator Ping Lacson lahat ng mga anomalies. Kung tutuusin, kulang pa nga yung oras niya para ilahatin na niya, itodo na niya yung mga nalaman niya at mga nabalitaan niya na anomalya sa flood control. So ngayon, after po ni Senator Ping Lacson, nagsalita po etong si Senator Joel Villanueva. Ito, pakinggan natin. Wait lang, tanggalin ko lang yung comment section para malaki. Yan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, dito nyo makikita yung sinasabing hugas kamay. Eto, play natin. President. Majority Leader. Mr. President, there are a number of our colleagues who wanted to make a manifestation. May I just be allowed to give a very short manifestation considering, Mr. President, the situation where I come from, Mr. President. I hope you understand. Yes, please the proceed, indulgence of our colleagues. Please proceed, Majority Leader. Mr. President, this will be just very short. I just wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Ayan mga kababayan, ano yung una niyang sinabi? Nakakapanglumo. Nakakagalit. Diba yung sinabi niya mga kababayan, napakademonyong flood control project. Ngayon, diba mas nakakagalit yung 12 billion pesos kung saan napunta? Diba mas nakakapanlumo yung 2.9 billion pesos na nakalaan para po sa mga flood control project dyan sa Bulacan galing sa insertion ni Senate President si Escudero? Yun talaga nakakagalit mga kababayan, hindi natin alam kung saan napunta yun.
kung sinong kontraktor ang nakakuha nun. At mas lalo nakakapanglumo dahil hindi natin alam kung ano nangyari doon sa kabuuan ng 12 billion pesos na galing po sa insertion ni Escudero na napunta sa hometown ni Senator Joel Villanueva. Alam niyo, sa totoo lang, yun ang hinihintay ko na sagot galing po sa kanya. Kasi nagtatanong talaga ang sambayan ng Pilipino kung saan po napunta yung pera na yon. Talagang nakakapanglumo. Yung nangyaring mga anomalies ng flood control, especially dyan po sa Bulacan. Eh ngayon, ba't ganito naman? Bakit biglaan yung paghuhugas kamay? Diba dapat ang sinasabi dito ni Senator Joel Villanueva, nakakapanglumo kasi hindi pa alam kung saan napunta yung 2.9 billion pesos na budget para sa flood control. Yun talaga nakakapanglumo sa totoo lang. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Tapos mababalitaan natin may insertion, hindi na alam kung saan napunta yung 12 billion pesos. Yan nga po yung tinatanong ng mga reporter doon sa Bilyonaryo News Channel nung nag-uusap-usap sila kung saan napunta yung 3 billion or kulang-kulang 3 billion na budget para po dyan sa flood control. Diba? Ngayon mga kababayan, nauunawaan nyo na kung ano yung pinag-uusapan ng 3 reporter doon po sa Bilyonaryo News Channel. Eto na yon. Kasi mga kababayan, sa laki ng insertion ni Senate President Chis Escudero, yung 12 billion doon napapunta po sa Bulacan mga kababayan, sa hometown ni Senator Joel Villanueva at hindi na alam kung saan napunta ngayon. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Siguro ito po yung dahilan kung bakit. Hindi, ibang issue naman yung 20 billion insertion ni Joel Villanueva. Ibang issue naman yan mga kababayan. I think matagal na panahon na yan. Siguro bata pa ako niyan. For the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. Oo. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat ano sabi niya mga kababayan, 3 taon na daw po niyang sinasabi, yung issue ng flood control na yan. Ginahasa daw mga kababayan ang lalawigan ng Bulacan ng flood control. Alam niyo, hindi naman mangyayari yan. Kung nagamit lang ng tama yung 2.9 billion pesos na nakalaan para po sa mga flood control project. Hindi mangyayari yan mga kababayan. Doon sa insertion ng Escudero, dapat nga tinatanong sa kanila saan napunta yung 12 billion pesos na nakalaan para sa mga proyekto dyan sa Bulacan. Yung 2.9 na parte ng 12 billion pesos na 2.9 na nakalaan para sa mga flood control, dapat ang tinatanong sa kanya saan napunta yun. Hindi yung dadaanin tayo sa drama. Drama na to eh. Nakakapanglumo, nakakagalit. Normal na yan. Dapat nga taong bayan na nagsasabi niyan. Ano pa yung sabi dito mga kababayan? Ginahasa daw yung lalawigan ng Bulacan. Talagang naghahasa kasi hindi alam kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Anyway, ituloy pa natin. pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang... Parang ang dating dito mga kababayan, nagsusumbong si Senator Joel Villanueva, oh ganito po yung nangyari sa amin, ito yung mga mayor, ito yung mga witnesses na walang napakinabangan na flood control. Senado para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this august chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces in the Philippines. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. May I give the floor to our minority leader who is seeking the floor, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Before I recognize... Yan mga kababayan. Hugas kamay ba?
Ay kayo, comment kayo mga kababayan kung anong tingin ninyo dito. Press 1 kung tingin ninyo naguhugas kamay. Ito pong si Senator Joel Villanueva kasi sa totoo lang dapat ang sinasagot nila kung saan napunta yung mga pera na galing sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Kasi ang laking bagay din sana noon para maibsan mga kababayan yung problema ng flood control diyan po mga kababayan sa lalawigan ng Bulacan. Kasi yung 3 billion malaking pondo na yon. Diba kahit papaano sana yung mga lugar dyan sa Bulacan or ilang lugar dyan sa Bulacan nalagyan na sana or malalagyan na sana ng mga flood control. Kasi sa totoo lang, bago pa lang po ito eh. Yung pinag-uusapan na insertion ni Escudero, yan po ay 2025. National budget sila nag-insertion. Ibig sabihin, babago pa lang nila nakukuha mga kababayan yung mga pondo na nakalaan dyan sa kanilang mga lalawigan. Kasi kung titingnan nyo, sa Bicol, di ba sa Bicol may nakalaan na 9 billion. Sa hometown naman, nito pong ni Senate President Chis Escudero. And then 12 billion sa hometown ni Senator Joel Villanueva. So ngayon, ang tanong natin, saan napunta yung mga pondo na yan? Bakit binabaha pa rin ang Bulacan? Bakit nagkakaproblema pa rin ang Kabikulan? Diba? So ngayon, bakit kinakailangan pa din daw, ayon sa mamamayang Pilipino, na mag-celebrate ng magarbong birthday, habang binabaha yung mga kababayan mo sa Bulacan? Diba? So ngayon mga kababayan, anyway, kayo, ano masasabi ninyo sa naging speech ni Senator Joel Villanueva? Satisfied ba kayo? Ako hindi. Personal. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Bilyon yung pinag-uusapan dito at hindi alam kung saan napunta. Diba? So ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pa masasabi ninyo. Hingil po diyan sa sinabi na yan ni Senator Joel Villanueva.